ang natututuhan ng pari diyan, yung doktrina ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yung gawa sa Roma. Pero yung sa Biblia mismo, wala po, hindi po alam ng pari yon. Kaya pagka binasa mo, nagugulat na lang sila eh. Hindi alam eh. Kaya siguro nagtataka kayong minsan eh. Ang liwanag sa Biblia nan eh, na talagang nalalabag ng aral ng Iglesia Katolika. Na sunod naman ang sunod ng pari at yun ang tinuturo na hindi nila alam na labag pala yon. Kaya pagka ang pari po talagang makadiyos, pag natuklasan yon na mali pala, nag-iglesia ni Kristo. Marami na pong pari ang nag-iglesia ni Kristo. Umalis na po sa Katoliko. Nakita nila na mali pala eh. Ay yung palang binabawalan silang mag-asawa eh. Pari sila, binabawalan mismo mag-asawa eh. Sa demonyo pala yun eh. Kaya umalis eh. Paglipat sa iglesia, nakapag-asawa. Ayun. Nabasa nila sa Biblia na yung palang bawal kumain ng karne. Yung abstinensya, yung bawal lamangkati kumain ng karne, bawal mga halimbawa, Biyernes Santo, bawal kumain ng karne. Yung pala aral ng demonyo. Nababasa ng pari yun. Umalis po sa iglesia. O sa iglesia katolika. Pumapasok sa iglesia ni Cristo. Napakarami na po. Mga madre, mga seminaryo, nag-iglesia. Pagka po nagtiyaga na nakinig. Kasi yun naman talaga ang pagkakasugo kay kapatid na Felix Malo. May hula po yan na talagang yung mga dadagitin niya magagaling sa Katoliko at magagaling sa Protestante. Yan po ang katotohanan. Na yan po ang aking ibinabalita sa inyo na kung minsan magagalit kayo, prangka ko eh. Wala tayong magagawa. Yun ang nasa Biblia eh. Kung hindi ko naman sasabihin, para kipa ko magbibideo live. Kung hindi ko naman sasabihin sa yung nakasulat talaga. Sa Biblia, Iglesia ni Cristo, na mababasa nyo, ang relihiyon ni Cristo. At tapos tuturuan tayong Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ay nabasa ko sa Discourses of the Apostles' Creed. The Discourses of the Apostles' Creed. Na ang relihiyon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana nagkaroon lang ng opisyal na pangalan noong 1870. Imagine 1870. Noon lang nagkaroon ng opisyal na pangalan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Page 91 po yan ng Discourses of the Apostles' Creed. Yan po ang mga binabalita ko sa tatay ko sa mga kamag-anak ko. Imagine 19th century na 1870. Mula pala ng unang siglo, 19th century, ang isang century po, isang taon yan eh. Pero 19th century, ang relihiyon palang kinagisnan natin eh, walang pangalang opisyal, di ba? Ano tawag dyan, di ba? Hindi natin alam yun. Na 1800 lamang nagkaroon ng opisyal na pangalan ang Katoliko. Sa makatuwid, matagal, kolorum tayo eh. Kaya paano mo sasabihin sa Diyos yan? Bakit ako hindi alis dyan? Yung relihiyon ni Kristo, yung iglesia niya, unang siglo. 30 anyos, itinayo ni Kristo, 30 anyos siya yung kanyang iglesia. May pangalan yun. Pumanik siya sa langit, 3 taon nangaral si Kristo, year 33, pumanik sa langit. Nagpatuloy yung mga apostol. Iglesia ni Kristo, pinangaral. Yun ang iglesia ang itinayo ni Kristo. Nababasa po sa Biblia yan. At maging sa aklat po ng mga Katoliko, nababasa yan. Na si Jesu Kristo nagtatag ng iglesia, doon po sa Religion, Doctrine and Practice na sinulat ni Father Francis Cassily, mababasa po ninyo yun. Page 444. Did Jesus Christ and establish? Yes. From all history, both circular and prophetic, sa lahat niya mula sa Biblia at sa lahat ng kasaysayan, si Jesu Kristo niya ay nagtatag ng iglesia at tinawagan niya sunod sa kanyang pangalan, Iglesia ni Kristo. Maliwanag po yan, Iglesia ni Kristo pa. At saka sa aklat din mismo ng Katoliko mababasa mo, sino man niya siya, ano man siya na hindi Iglesia ni Kristo, hindi Kristiyano. Kaya ang Kristiyano, Iglesia ni Kristo. Ay yung kaanib sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, Katoliko tawag. Wala pong Katolikong Kristiyano sa Biblia. Wala pong Protestanteng Kristiyano sa Biblia.
Wala pong sabadistang Kristiyano sa Biblia. Wala po yan. Maniwala kayo sa akin. Iglesia ni Kristo po ang Kristiyano. Kasi ang Kristiyano po, derived from the words Christ. Iglesia ni Kristo, dun, Kristiyano. At yung aral na sinusunod, aral ni Kristo. At yung kinaaniban na iglesia, yung itinayo ni Kristo, ang pangalan, Iglesia ni Kristo. Yan po ang nababasa sa Biblia. Kahit ano pong verses, o kahit anong kahit anong version ng Biblia, kahit anong version, mababasa nyo na Iglesia ni Kristo ang itinayo ni Kristo. At mababasa nyo rin na ang Iglesia ni Kristo ang tinubos. Namatay si Kristo dahil sa kanyang iglesia. Yan po ang dahilan bakit namatay si Kristo, bakit siya pinatay. Dahil sa pangangaral niya ng kanyang itinayong iglesia. Kaya pagka napaanib ka dyan, natubos ka, ay kasi tinubos niya, namatay siya dahil doon sa iglesia niya. Yan po ang ibig sabihin na paano ka matutubos ng dugo ni Kristo. Ano po? Yan po ang ibinabahagi ko. Kaya alam niyo po, ganito yun eh. Ang lahat ng tao nagkasala. Ang bawat tao, magbabayad sa kanyang kasalanan. Tandaan mo yan. Ha? Kaya ang tao, dahil sa ginawang kasalanan, magbabayad ka, parurusahan ka. Pero, halimbawa, ikaw ang nagkasala, babayaran mo yung kasalanan mo. Hindi pwedeng yung kasalanan mo bayaran ng iba. Kaya, kung ang tao ay may kasalanan, kinakailangang matubos siya. Ang ginawa ni Kristo, para matubos niya ang tao sa kasalanan, mababasa niyo sa Biblia, naglalang siya ng isang taong bago. Kasi, yun nga eh, ang batas ng Diyos, kung sinong nagkasala, siya ang dapat parusahan. Si Kristo wala namang kasalanan. Bakit siya ang pinarusahan? Kaya ang ginawa niya ganito, para hindi niya malabag yung kautusan ng Diyos na kung sino ang taong nagkasala, siyang dapat parusahan, siya wala namang kasalanan, kaya hindi siya dapat parusahan. Ngayon, para hindi malabag ni Kristo yung batas ng Diyos na yon, naglalang siya ng isang taong bago. Paano niya nilalang yon? Lumagay siya ng ulo, ang katawan, iglesia. Yan po ang unawain yung maigi yan. Isang taong bago yan, nilalang ni Kristo yun. Kaya si Kristo, kung isang tao na yan, kung sinong nagkasala, siyang dapat parusahan, hindi ba? Ngayon, kung isang tao na yan, si Kristo bilang ulo, sasagutin niya yung kasalanan nito. Kaya si Kristo, inarian niyang may sala dahil sa kanyang iglesia. Ayun po. Sagot niya ang kasalanan nito. Kaya kailangan mapaanib ka dito sa katawan ni Kristo, iglesia ni Kristo. Kaya isang taong bago. Para hindi malabag ni Kristo yung batas ng Diyos, so sino nagkasala, siya ang dapat magbayad, maparusahan, lumagay siyang ulo, ang katawan iglesia, para masagot na ang kasalanan nito. Yan po ang ibig sabihin yan. Malalim po. Kaya kinakailangan po natin ng pagsusuri. Yung sa akin ko, pabanggit-banggit ko lang po yan para magkaroon kayo ng interes. Huwag kayong magsawang manood sa akin. Marami po kayong matututuhan, kayong mga kamag-anak ko sa Katoliko. Huwag po kayong magagalit. Huwag niyong sabihin na mayabang ako, ganun. Hindi po. Marami po akong alam na. Maniwala po kayo sa akin. Kayo naman nakakaalam na punta siguro kayo sa bahay ko. Nandun nakatambak ang aking mga referensya. Kaya, wag nyo pong titingnan. Sasabihin nyo, sino ako? Wala naman akong titulo. Wala naman akong natapos. Alam po ninyo ang tao marunong sa kanyang nalalaman. Pero mangmang siya sa hindi alam. Okay, nalalaman ko na po lahat po ng doktrina sa Katoliko, alam ko po yan Kung saan yan pinagtibay, kung saan ginawa yan. Ahaba lang po tayong masyado. Alam ko po yan lahat. Kailan pinangaral yung rosaryo, kailan nagbinyag ng sanggol, kailan inimbento yung purgatorio, kailan si Kristo ginawang Diyos, kailan ang Espiritu Santo ginawang Diyos. Alam ko po lahat yan. Kaya minsan nung sa Bicol po ako, nung nag-mission ako doon, nagkaroon po ako ng kaso. Dahil yung binenta kong nabili kong
pwesto sa palengke, tinubos ko yun sa gobyerno. Ngayon, may nakiusap sa aking sabadista, kung pwede arkilahin niya yung siya na lang doon at ibigay ko na lang sa kanya yung pwesto. Bayaran na lang ako yung binayad ko sa munisipyo. Sige, tinanggap ko. Binigyan niya ako ng cheque, di siya na nandun, nakapwesto na ron. Yung checking binayad mo sa akin, puro putok ang cheque. Tatlong checking hiwa-hiwalay para mabigyan yung pwesto, bili doon sa pwesto. Kaya ang ginawa ko, kung sinisingil ko, hindi naman nagbabayad, parang niloloko lang ako, dinimanda ko. Dinimanda ko. At yun po ang dahilan, bakit mission ako ng mission sa Bicol, isa po yun sa dahilan. Nagkaroon ng kaso doon na dapat buwan-buwan umuwi ako dahil binibista yun. Yun po ang isa sa dahilan din na maaaring pinahintulot ng Diyos para makapag-mission ako doon sa Pulangi, Albay. Ngayon po, mayroong lokal na ang iglesia doon. Bunga ko po yun. 1980 po ako umpisang nag-mission doon. 1980. Hanggang inabot 3 taon yon. Ngayon, 83 po, yung tatay ko, yun, naging iglesia ni Cristo na. Alam po ninyo, nagkaroon ng kaso doon. Minsan yung judge mismo sa Pulangi, si Judge Flores, ano po, kasi abogada ko po, si Teresita Flores, naging commissioner po yun sa election. Sa ano, naging commissioner po yon sa COMELEC. COMELEC commissioner yon. Attorney, si attorney, Teresita, ano ba, nakaligtaan ko na, kasasabi ko pa lang Siya po, alam po ninyo, minsan nakakausap ko yung asawa niya. Nagtatanong sa akin kasi nabalitaan niya na ako'y bagong convert hindi, convertido na ako si Flores pala, si Judge Flores, asawa po yon nung kinuha kong abogada ko, si Attorney Teresita Flores, naging commissioner yun ng COMELEC. Kaya kilala po ninyo yan kung kayo'y taga Pulangi o taga Maynila. Naging commissioner po yan sa COMELEC. Yun ang abogada ko. Yung asawa po nun, si Judge Flores. Siya po ang ang judge sa Pulangi. Minsan po, pumunta ako sa bahay nila. Nandun si Judge Flores, saka may dalawa pang piskal yun Napag-usapan namin ng relihiyon Alam mo, mga tanong nila, may mga sense. Talagang may mga pinag-aralan. Marurunong Alam mo, mga tanong sa akin. Halimbawa niya, Cesar, hindi na kami, basta hindi na kami mag-iglesia ni Cristo. Basta sundin na lang namin ang Biblia. Yan ang mga tanong nila Palibasa, mga huwes yun pinaliliwanag ko na yun na nga, utos yun ni Cristo na kailangan mag-iglesia ni Cristo para matubos ka. Pinaliliwanag ko po yun. Alam mo po yung judge, napapanganga sa akin Sabi nung piskal, sila pa nagkantyawan Alam mo niya, Panyero tingnan mo niya si Cesar, alam ang Biblia, pero ikaw niya, pinasusumpaan mo yan, pero hindi mo aram ang laman Pero mo niya, ngayon lang natin narinig yan, laman pala niya ng Biblia, na si Kristo naglalang ng isang taong bago. Ang iglesia, yun ang katawan. At tama niya, kailangan masagot yung kasalanan nito Judge niya tayo. Judge ka pero hindi mo alam yun. Natatawa lang si Judge Flores sa akin Alam mo, sabi sa akin, alam mo, pagka lagi kitang kausap, baka iglesia ni Kristo na ako Yung mga sinasabi mo, totoo niya, kami anyang mga judge. Sinusumpaan niya pero hindi namin alam ang laman yan Pinaliwanag ko sa kanila, ni Kako yung salitang Katoliko, hindi mo mabasa sa loob sa nabasa ko po Kako sa Religion, Doctrine and Practice na 1870 lang nagkaroon ng opisyal na pangalan, pinagtibay ng Vatican Council. Alam mo, napapanganga sa akin yun yung judge na yun, saka yung mga piskal Ang sabi na lang sa akin, sige, alam mo Cesar, pagka ikaw laging tuwan-tuwa sila. Marami raw silang natutuhan. Baka niya dumating ang panahon ko, kalagi mo kaming kausap, Iglesia ni Cristo, Kako, hindi masama. Hindi masama. Oo nga niya hindi ho masama. Kininto ko pa sa kanila Si Apostol Pablo Kako, dati, nasa gobyerno yon, alam nyo naman.
Oh, hindi nila, wala silang alam, maski si Judge Flores. Si Apostol Pablo kako, dati miyembro siya ng Sinedrin. Kung ba sa panahon natin ngayon, senador, tagagawa ng batas sa Roma. Oh, pero kako, kuan lang siya, nag-acquire lang siya ng Roman citizen. Sa Roman citizen, Pablo ang pangalan niya. Pero bilang Hudyo, citizen ng Hudyo, ng Israel, kuan siya, Saul. Hmm. Yan kako nung makaunawa na siya ay sinugo na ng Diyos. Sugo ka ako ng Diyos siya sa Gentile nation. Binulag ka ako muna yan hanggang sa pinangaral na niya Iglesia ni Cristo sa Gentile nation. Ngayon kako siya sa Hintil. Kung muna tapos na yung panahon na yon, namatay na sila eh. Wala nang iba kasi nga kako natalikod na. Linukon na kako tayo ng Katoliko. Dinala na tayo sa aral na hindi na sa Kristiyano, pagans. O yan anya, pagans. Alam ko yan. Talagang halo ng pagano ang aral Katoliko. Pero anya, wala tayong magagawa eh. Katoliko na niya. Nagsabi niya. Kaya pinaliliwanag ko sa kaya